So I have been using this PSP 3000 for around 3 months now, and masasabi ko mga pips na it is not just a gaming console. So in today's video, i-check natin kung worth it ba bumili ng PSP 3000 in 2026 and why I recommend buying one. Kasi yun, sasabihin ko sa inyo mga pips, you should buy one. Itong PSP 3000 ay in-unbox ko siya around 3 months ago, and masasabi ko mga pips na ang dami kong na-miss out on the PSP. So what is up sa inyo mga pips? My name is Daniel Australia. Welcome back to my YouTube channel. And in today's video, i-check natin ang PSP 3000 if it's actually that good in 2026. So without further ado, let's get started mga pips. So una muna mga pips, kung bakit recommend ko bumili ng PSP 3000 ay yung screen. So if you compare it against the PSP 2000 and the 1000 and the PSP Go and the PSP Street, ito ang pinaka-better graphics para sa akin on the PSP. So the PSP 3000 ay masyado siyang mas mahal na konti compared sa PSP 2000 and 1000. Makukuha mo rito compared sa PSP 1000 ay mas better ang performance niya. So the PSP 1000 kasi mga pips ay kaya niya maglaro pero may konting kabagalan kasi mas mababa yung RAM niya and hindi maganda yung graphics compared sa PSP 3000. So basically, it's like Nintendo Switch Lite na nag-evolve into an OLED, which is kind of weird pero parang ganoon din yung tactic ng Sony. So, pag hindi nyo alam, dati I own a PSP 2000 and I kinda broke it, pero ang PSP 2000 kasi mga pips ay mas better if you're planning to upgrade from the PSP 1000. Pero pag nagdagdag ka na konti, you can buy a PSP 3000 and it will be a slight better improvement compared sa PSP 2000. So, depende lang sa inyo mga pips kung may budget kayo mag PSP 3000 o yung budget nyo lang ay kaya ang PSP 2000. So, how about the PSP Go and the PSP Street? So, the PSP Street muna tayo, which is, it sucks. Wala siyang Wi-Fi and it is a mono audio console, which is kind of weird. So, ang PSP Go naman, which is para sa akin, it is like a handheld console na pwedeng gawing iPod, which is pag Sony version ay Walkman. So basically ang PSP Go para sa akin ay hindi komportable. I haven't used one pero pag nakikita ko yung mga nare-review ng PSP Go, masakit siya sa kamay compared sa PSP 1000 to 3000. So after 3 months of using the PSP 3000, what games have I been playing? So nagtry ako dito maglaro ng mga games na first-person shooter and hindi ko gusto ang experience niya. Kasi yung isang thumbstick ay hindi na ako sanay compared dati. Like, naglaro ako ng hardcore on the PSP dati. Nasanay ako pero hindi siya masyadong effective pag gusto mo mag long playing hours kasi that thumbstick kind of sucks. So, pagkatawang kayo mga pips na paano maglagay ng games on the PSP. May dalawang options if you're planning to like play on the PSP. And the first one is yung UMD. So ang UMD mga pips ay parang format ng Sony na parang disc siya na pwede mo ilagay sa likod ng PSP and you can play the games or even mga movies mga pips kasi ang UMD, it is basically like a DVD but smaller. And the second option of file format na pwede gamitin para makalaro sa PSP, it is side-loading yung games on the internet. And yes, I'm talking about piracy. No, God! Which is yung sumikat sa PSP during that time. Nag-download sila ng ISO sa online, jailbreak the PSP, I believe. And pwede kang maglaro ng mga games na kinuha mo online. And that is a very easy option na yun kasi ang PSP ay masyado siyang jailbreak hanggang ngayon, which is yung ISO online. So ako mga pips ay hindi ko masyado ginagamit ang PSP ko na yun
for gaming. Pero halos ginagamit ko siya for one thing, which is photography. I've been using this PSP camera for a while now and I did videos on it. Hindi pa video, parang mga shorts pala. Mukha siya maganda eh. Maganda yung quality niya. And masabi ko, mukha siya maganda eh. Hindi siya yung tipong sobrang ganda, pero it has a retro vibe na halos marami sa inyo mga peeps na nagsasabi na very nostalgic ang itsura. So another thing na ginagamit ko on the PSP is yung pagpapatugtog ng music. So basically, pag ginawa ko mga peeps ay naglagay ako ng songs via iTunes, which is, magtataka kayo, paano yun? Hindi naman to Apple product. Well, actually, pag naka-Mac ka or naka-Windows, I believe, pwede kang mag-convert ng file ng iTunes and convert it to MP4 para mabasa ng PSP. Ginawa ko siyang parang iPod with another option which is gaming and watching videos. Eh, para natatanga yung mga peeps, paano maglagay ng videos on the PSP ay kailangan mo talaga ng pasensya kasi sobrang hirap maglagay ng videos on the PSP. So ano yung mga features na hindi na gumagana sa PSP? Magandang features, back in the time on the PSP, it has built-in internet. Pwede kang mag-search and watch videos and sobrang daming ginawa yon para lang So, what are the PSP models that I recommend buying? So, the PSP 2000, it is a budget meal version of the PSP 3000. Yung iba lang naman ay yung screen, mas magandang colors ng PSP 3000. Pero pag may budget kayo, I recommend the PSP 3000. Hindi ko lang recommend na bumili kayo ng PSP 1000, yung Go and yung Street kasi hindi yun sulit para sa akin. So, ginawa ko lang yung video na ito mga peeps para malaman nyo lang mga peeps kasi meron sa inyo nagtatanong kung worth it ba bumili ng PSP or hindi. So, I would say na worth it naman, pero pag may budget kayo, you can like buy a PS Vita which is better than the PSP para sa akin. Itong PSP na ito ay sobrang nakakatuwa kasi hanggang ngayon marami pa rin bumibili. As in, sobrang dami bumibili, anong kadami bumibili. So, thank you very much. Peace out mga peeps and hope you guys enjoy. Bye.